Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong post ni Dr. Lorraine Baduy, posted 9 hours ago. Pinya, the CPP, NPA, attack dogs of BBM and Tambaluslos volt in. Kaya umiksena. Isinare niya ang GMA News, the filers. So, basahin ko yung GMA News posted 10 hours ago. The filers of impeachment complaints against VP Sara on Wednesday, kahapon, called on members of Congress to impeach or remove the second highest elected official from her post within the year. Okay. Ito, within 2025, dapat matanggal na sa pwesto si VP Sara. Ito yung panawagan ng mga filers ng 3 impeachment complaint kasama ng mga kongresista na nag-endorso nito. Kaya lang, sa kasamang palad, natutulog pa rin. Wala pa, hindi pa umuusad ang 3 impeachment complaint. Kaya dagdag, asked particularly if they want the Vice President to be impeached within 2025, the group said yes in unison. Wow, parang chorus. The 3 impeachment drafts against the Vice President mainly accuses her of betrayal of public trust over misuse of around 612 million confidential funds. Hindi pa nga natapos, hindi pa final yung COA report, notice of disallowance pa lang. Paano yung masasabi na betrayal of public trust? Tapusin nyo muna, patapusin nyo muna yung COA. Okay, GMA News Online reached out to the House members and Duterte for comment and will publish them as soon as possible. Okay, so ito po yung nag-meeting sila kahapon . Yan yung picture nila, Congresswoman Castro, yung Makabayan Black, yung isang congressman pa na Akbayan, tapos yung Congressman Bordado ata yun. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5 congressmen. So, ang nagsalita si House Secretary General Reginald Velasco. So, dapat ito ang pakinggan ni Congresswoman Castro. Baka naaburido na siya, problemado na siya dahil sa pahayag ng House Secretary General. Gahol na sa panahon, sabi ni Secretary General Velasco. Remaining session days is only 15 session days bago mag-adjourn ang 19th Congress. Kailangan daw more than 18 session days para masunod yung proseso. So, gahol sa panahon, wrong timing ang pag-file nila nitong mga impeachment complaints. Okay, dahil gahol na sa panahon, kailangan yung fast track means. Ang fast track means, diretso perma ng resolusyon ang 103 congressmen. Kaya lang, bago nag-break itong mga kongresista, inamin ni Congresswoman Castro na puros pledges pa lang na pirma ang natatanggap nila, wala ni isa pang pumirma sa resolusyon para ma-endorse ang impeachment complaint against kay VP Sara. Paliwanag ni House Secretary General Velasco, according to his observation, alanganin pumirma ang mga kongresista. Bakit? Kasi nalalapit na ang eleksyon. Nag-iisip ng maigi ang mga kongresistang pipirma
baka daw maapektuhan ang kanilang mga re-election bid, lalo na dito sa Mindanao na kung saan napakalakas ang suporta ni VP Inday Sara. Okay? So, maliban dyan sa re-election bid na yan, ito pa yung napipintong pagkakaroon ng malawakang rally ng Iglesia ni Cristo, o tinawag nilang Peace Rally. Gusto nilang suportahan ang panawagan ng Pangulong Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment para hindi magkawatak-watak ang sambayan ng Pilipino, which is very good. So dahil nagsalita na ang Pangulo, nag-respond ang Iglesia ni Cristo, at hindi lang Iglesia ni Cristo, kundi iba't ibang grupo ang sasama sa Peace Rally on January 13. Ito, nakakatuwang balita kasi sa Davao City, nakikoordinate na ang leadership ng Iglesia ni Cristo sa Davao City LGU. 500,000 ang expected na mag-attend. Sa Davao City, nakiusap na lang ang Davao City LGU na kung pwede, ilimit nila to 300,000 dahil hindi makayang i-control. Ganon po kadami ang mag-a-attend sa Iglesia ni Cristo na rally. Sa Davao pa lang yan, ha? So, sa pag-alaman ko, meron sa Davao, meron sa Butuan City, meron sa Zamboanga City. I don't know kung may iba pang syudad sa Mindanao kung saan gaganapin ang Peace Rally. Sa Visayas naman, ang na-monitor ko is Cebu City at saka Ormoc City. And then sa Metro Manila, yan na, Liwasang Bonifacio. So, iyan po ang mga rason dahil nalalapit ng election next year, knowing yung black voting strength ng Iglesia, nag-iisip ng malalim ang mga pipirmang kongresista. Kaya, sorry na lang po kay Congresswoman Castro kasi baka yung kanyang panaginip o dream na ma-impeach si VP Sara this year, hindi matutupad. Pabor ito kay VP Sara dahil may immunity na ng halos 1 year si VP Sara. Okay? So, again, gusto kong i-share sa inyo itong mga videos natin sa Talaandig Tribe. Pasalamat ako palagi sa inyong panunood. Nakakatulong tayo sa mga nangangailangang tribo ng Talaandig, pabahay, dahil sira-sira ng kanilang mga bubong, nagbibigay tayo ng yero at pako, nagpapatanim din tayo ng lakatan na saging, nagbibigay tayo ng abono, tinuturuan natin sila. We are not just giving them fish, but teaching them how to fish. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang saging nga nauna nga dagko nagyod nindot na og tubo murag kuan nagyod na goon sa man kadiya manoy abuno kinsa man niya nga saging ako Drino si Drino ay nindot na kaayo imong saging goon sa man kadiya gabuno ko gabuno ka ay sa pila man ikapunuan ang imong saging nga naadiri nga nauna. Kaning nauna nga dagko. Kapinapulo ang dagko na. Ay, sunindot gyud siya tubo. Mga dagko na gyud. Pila ka bulan nga maka-harvest ka aning kwan? Gikan karon nga makabunga na ni siya. Ang kining nauna nga imong saging nga dagko na. Ambot lang ani. Mga dire ra gini ka tuig. Inira. Nga mga tuig. Sa imong bana-bana, pila ka bulan? Adi na natin may makakuang kay bago ang patanan sa saging. Oo.
di nato ma bembal ano kanuskin mangunod. Oo, so sumusurprise ra kapag pangunod. Oh. Oo, kana mga dagko man kaayo oh. Mm. Nindot man imong saging. Pila Ug tanom tubo. ng imong natanom nga kuan sa saging? Sinto tinta. 170. Oh. Dinhi nga 170. area mo ni imong pinakauna nga area din pinakauna eh. pinakauna Napulo ni dinhi nga area. Oo. So napaka ikaduha nga area. Oh, kaduhang dito sa pikas na adayon. Na adayon ikatulo. Ay na, sige. Balhin ta didto. Diba? Oh, sige. Ikatulo ni. Muna ni ang ikaduha nimo nga tanom nga saging sidrino. Oh, mo na. Oh, mga dagko naman di ay nindot og tubo siya. Muna ni siya. Nindot siya og tubo. Oh. Ang dagan-dagan man dai ni sidrino ba? Ang diri. Tanawa nga nindot na kayo ba? Dili na gyud makaani alkansi sidrino sige nimo trabaho diri nga pagparanom og saging magkugi lang basta atimanon lang gyud. Ay naani gid ang mahitabo sa saging basta nga inlo kanang tambok. Nindot siya nga tan-awon oh. Ang saging ni sidrino mo ni ang ikaduha niya nga saging unya luag pod. Oh. Sa isa ka bulan sidrino kapila man ka magkuan? Kapila ka mag Abono. abono? Sa isa ka bulan kapila ka mag-abono? Kapila mo ka mag-abono sa isa ka bulan. Dua. Kaduha. Oh. So Ay duha ka semana. oh. Kada duha ka semana ka mag-abono. Oh. Ay tanawa tambok na kaayo. So nindot gyud karon nga sige ka nakabuno ka na kay tingulan man karon. Oh, maayo gid. Maayo yang tubo. Oh, tuyok man ni. Musuyop man. Oh, nindot kaayo ang imong saging oh. Tanawa.